Nakatutulong po ba ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino para magkaroon ng maayos, makatarungan, at maunlad na pamumuhay ang mga Pilipino? Nakatutulong po ba ang ating pagiging relihiyoso bilang isang bayan para tayo ay magtamo ng maayos, maunlad na pamayanan o buhay? Oo o hindi? Ano po sa tingin ninyo? Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin yung mga Pariseyo ay nangilag kay Jesus. Nangyari po itong Ebanghelyong ito, itong bahagi ng Ebanghelyo, pagkatapos po na buhayin huli ni Jesus ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Dahil po sa pagkakabuhay ni Jesus sa kanyang kaibigan ni Lazaro, na minsan ay namatay, marami po ang naniwala sa Panginoong Jesus. Marami ang nagsimulang sumunod sa Kanya. Ngunit sa kabilang banda, sa pananaw ng mga Pariseyo, ng mga nanunungkulan ng mga Hudyo, itong nangyayaring himala at pagdami ng tagasunod ni Jesus ay isang banta. Banta para sakupin ng mga Romano ang bayan ng Israel. Mahirap intindihin, di po ba? Bakit nga ba magiging banta sa bayan ang magandang pangangaral ni Jesus, ang mga kabutihan na ginagawa niya, maging yung mga himala na ginawa niya? Kung titingnan po natin, minsan sa panahon na ito, maaaring totoo yung inisip ng mga Pariseyo. Maaaring ang ating pagiging relihiyoso ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad bilang isang bayan. Talaga, Father? Totoo ba yan sinasabi mo? Am I hearing you right? Are you in your right mind, Father? Totoo ba'y naririnig ko sa iyo, Father, na ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino ang nagiging dahilan para hindi umunlad ang bayan? Let me prove my point. Let me prove my point. Minsan po, yung ating pagiging deboto, pagiging relihiyoso ang nagpapamanhid sa atin sa mga tunay na nangyayari sa ating paligid, maging sa ating buhay. Bakit kamo? Kapag mayroong nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, tayo halimbawa ay inabuso, tayo ay niloko, babaling na lang tayo sa Diyos, Lord, sinusuko ko po lahat sa iyo itong nararamdaman, yung pang-aapi sa akin, yung pananakit sa akin, yung panloloko ng mga tao sa aming lugar. Wala namang masama doon. Okay naman po yon. Isinusuko natin sa Diyos ang lahat ang ating mga pinapasang krus. Gayun pa man, ang downside nito, ang disadvantage nito, hindi na natin nabibigyan ng tama at akmang hakbang para itigil ang mga nangyayaring panloloko o pang-aabuso. Kasi definitely the Lord will give you rests. Kapag bumaling tayo sa Panginoon, may dala-dala tayo dahil niloko tayo, inabuso tayo. At kapag nananalangin tayo, talaga namang ibibigay ng Panginoon ang kapahingahan at kapayapaan ng iyong isip. Sa kabilang banda, makakaligtaan na natin na ayusin yung mga nangyayari sa paligid natin. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Minsan yung pagiging relihiyoso po natin ang nagpapamanhid sa mga tunay na nangyayari
sa buhay natin. Kaya nga si Karl Marx, isang Aleman, no? Sinabi niya minsan na ang relihiyon ay isang pansamantalang buntong hininga para sa mga naaaping mga tao. Pansamantalang buntong hininga. Di ba yun ang nangyayari sa atin? Pansamantalang pagpapahinga sa mga nangyayaring pang-aapi. No? Ang sabi pa niya, ang relihiyon ang puso ng mga walang pusong mundo. Puso ng walang pusong mundo. At sinabi pa niya, ang relihiyon ang kaluluwa ng walang kaluluwang kalagayan ng tao. Kaya nga minsan pinaparaphrase yun, religion is the opium to the people. Pansamantalang droga para hindi natin maramdaman yung nangyayaring totoo at realidad sa buhay natin. Ang relihiyon nagiging dahilan minsan ng hindi natin pag-unlad, ng pagpapalaganap ng kawalan ng katarungan sa ating lipunan. Pero ano dapat nating gawin? Ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Bumaling tayo sa Panginoong Jesus. Kung atin po talagang totoong isasabuhay yung ating pananampalataya, we are not just called to pray. Hindi lang tayo tinatawagan ng Panginoon na manalangin. Tinatawagan tayo ng Panginoon na yung katabi natin na naaapi at nahihirapan, tulungan natin. Hindi po pwedeng nakapikit na lang mang tayo at nakaluhod na hindi natin nakikita na mayroong nahihirapan tayo at dumadaing na kababayan. Hindi ganun ang Panginoon. Kung titignan po natin yung ginawa niya sa kanyang public ministry, habang nangangaral ng Panginoong Jesus, habang siya ay nagdarasal ng magdamagan, kinakausap ang Ama, siya yung tumatanggap dun sa mga pinalayas ng lipunan. Yung mga outcast, yung mga pinatalsik ng lipunan, siya yung tumatawag. Siya yung nananawagan para magkaroon ng pagbibigay, pagbabahaginan, na habang siya ay nangangaral at nagdarasal, hindi niya pinikit ang kanyang mga mata sa nangyayari doon sa kanyang kapaligiran. Sa mga taong naaapi. Kaya yung ginawa ng Panginoon, nagpapakain siya. Tinatanggap niya, pinababalik niya sa lipunan ang mga taong pinalayas at itinuring na peste ng lipunan. Nananawagan siya para magbigay, magbahagi, maging makatarungan, magpahiram, maging makatarungan sa pakikipag-ugnayan. Nananawagan siya doon sa mga pinuno ng bayan ng panahon na iyon. Nananawagan siya doon sa mga pinuno, doon sa mga leaders ng bayan na iyon, na sila ay maging makatarungan, na sila ay dumamay, maramdaman nila ang nararamdaman ng mga taong nahihirapan. Yun ang dapat nating gawin. Yun ang dapat nating tugon at yun ang tunay na pagsasabuhay ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya sa banal na misa, pinaluluhod tayo para sumamba sa Diyos. Pero pinatatayo rin tayo para tumingin at maging handa para tumulong sa iba. Sa misa, sinasabi sa atin, magbigayan tayo ng kapayapaan. Ito ay isang paraan para sabihin natin, lingunin mo naman yung kapatid mo. Hindi pwedeng nakatuon ka lang sa altar at wala ka nang pakialam sa nangyayari sa paligid mo. Lingunin mo, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tignan mo sa mata yung kapatid mo. Baka may umiiyak na dyan sa katabi mo. Na paglabas ng simbahan, ano sabi sa atin? Humayo kayo. Humayo kayo at maglingkod sa Diyos. Di ba? Yung unang tunay na pananampalataya. Kung palasimba po tayo, dapat po yan ay ating palalimin. Kapatid, wag po nating hayaan nang ang ating pagiging relihiyoso ang maging dahilan para hindi umunlad ang ating bayan. Bagkus, parisan po natin ng Panginoon. Tignan natin ang kanyang halimbawa na dapat ang ating pananampalataya sa Diyos, ang relihiyon natin,
ang siyang magbunsod sa atin para ipalaganap ang katarungan, kaayusan, pagdadamayan, at pagmamahalan.